Yung in-expose mo yung 13.8 Ah. billion ni Saldico, ano bang na ano yun? Okay, ganito yan. This is truth on the line. Tuloy pa rin ba yung pagtingin mo? Kasi nagtatanong mga tao, paano mo na-discover? Tuloy pa rin ba yung pagtingin mo sa mga possible anomalies sa flood control? Kasi nagtatanong mga tao, yung in-expose mo yung 13.8 billion ni Saldico, ano bang na ano yun? Okay, ganito yan. 'Di ba? Okay, nakwento ko na yung first part, 'di ba? Nawawala yung nagulat. Saan napunta yung mga flagship projects natin? Karamihan doon mga dam yata eh. Yes. Okay? Saan napunta? So syempre, ang tatanungin mo lagi is yung Appropriation. hindi, yung Senate leadership tsaka yung House leadership. So tinanong si Senate President Cheese tsaka si Speaker Martin, hiningi sa kanilang dalawa yung listahan ng mga BICAM insertions. So alam nila pala. Hindi, hiningi sa kanilang listahan, okay? So, I was not there in the first meeting in January, pero si SP Cheese, binigay niya within 3 days yung listahan. Ako, una akong natawag sa meeting, tandang-tanda ko yung date, March 24. I was called to a meeting in Malacanang kasi nga yung House hindi pa nagsasubmit. So, pinatawag ako, nahandun si Sec Bonoan, si Sec Mina, at si Presidente. Ang problema ni Sec Bonoan had a problem. Kasi, March 24 na nun, March 29, election ban, di ba? Yes. So, hindi ma-implement yung mga proyekto. Siyempre, ang DPWH, pag after election siya, tag-ulan na, mahirapan mag-implement. Yun ang concern ni Sec Bonoan. Si Sec Mina naman, ang problema niya is kinukulit siya ng House na i-release mo yung pondo, Kasi magkakaroon na rin ng ano. May magkakaroon din na election ban sa mga releases, di ba? Hindi, so kinukulit siya ng House. Si Sec Mina naman, hindi niya ma-release kasi yung hinihingi niyang listahan, hindi naman binibigay. So ang nangyari, punta ako sa meeting, ang assignment ko, kunin ko yung listahan. So, bago ako lumabas, tinanong ko yung Sec Mina, kanino ko naman to kukunin? Wala na si Saldi. Sabi niya, ang laging tumatawag daw sa kanya is si Congressman J.J. Suarez at siya yung kausap sa House. So, paglabas ko, tinawagan ko si Congressman J.J. Suarez. Sabi ko, bigay yung listahan ng House insertions. Tapos, ang tagal. Basta March 31 na nila binigay yung buo kasi partial eh. Nung huli, sinasabi ko, hindi masisimulan to hanggat hindi nyo binibigay yung kumpletong listahan. Okay? Ang ginawa ko nung nakuha ko yung listahan, siyempre ako magpe-present doon sa executive ng baka naman kung magkamali ako ng presentation, ako mapagdudahan at ako masisi. Ako masisi. Hindi, kailangan kasing pag-isipan kung legit yung proyektong to o hindi. So, ang only way para sa akin, inisip ko, paano ko malalaman, is pagkumparahin yung proponent tsaka yung district na pupuntahan. Kasi hindi logical na isang congressman, hihingi ka ng proyekto, hindi mo dadalhin sa distrito mo. Tapos, siyempre, naririnig ko na yung usapan ng mga projects na kung saan-saan dinadala, yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na 20% doon sa Committee on Appropriations, yung sinasabi ni Senator Lacson na 20% doon sa proponent, naririnig ko na yan. So, dapat, importante sa akin, malaman kung sino yung proponent at kung sino yung district na pinuntahan. Ginawa ko, nung nakuha ko na yung Excel file, pinadala ko sa DPWH yung file. Sabi ko, isulat nyo kung sino yung district congressman kasi hindi ko siya mako-compare kung yung district name ang ilalagay. So, district congressman, isang column. Tapos, yung isang column naman, binalik ko kay na J.J. Suarez, sabi ko, ilagay nyo kung sino yung proponent. Nung una, tinatanong, bakit nyo gusto malaman proponent? Basta, hindi ako mag-represent kung wala yung proponent. So, pinagtabi ko. Ito yung project, ito yung proponent, ito yung district congressman. So, sinort ko sa Excel file. So, doon ko na pagsama-sama kung sino, magkano per proponent at kung tugma doon sa distrito niya o hindi. Bigyan mo naman ako ng listahan nung... Meron pala kayo listahan ng mga insertions. Hindi, pero yung iba kasi wala namang problema eh. Kaya na-release na yung walang problema. So, itong naka-hold, ito yung mga talagang may kaduda-duda na lang. So, yun.
kaya doon ko nakita na yung kay Congressman Saldico is 13.8 billion. Tapos yung... Saan-saang lugar yung kanya? Hindi, di ba yung isa pinakamalaki sa Abra? Kasi party list siya eh. Hindi, ito is not under his party list. This is under the name of Saldico as proponent. Iba pa yung sa party list na Ako Bicol na 2 billion. Iba pa yung sa party list na BHW doon sa pamangkin niya na 2 billion. So under Saldico, technically, mga 17 billion yan. Wow. So pwede pala yun na congressman ka, you will proponent ka ng project na kahit wala sa ano mo, sa area mo. Hindi nga, kaya nga kaduda. And first of all, yung party list congressman, sabi nga ni Senator Marcoleta, maswerte na kung maka-project sila ng 100 doon sa mga nanghihingi-hingi sa kanila, di ba? Pero ito, 13.8 billion. Tapos nakita ko, okay, yan yung unang, parang nagduda na ako. Tinignan ko, sinort ko naman, lahat nung napunta kay Saldico, sinort ko saan nagpunta. So nakita ko may 3 billion sa Abra, 3 billion yata doon sa Oriental Mindoro and Occidental Mindoro. Tapos tinignan ko, magkano bang total budget nitong dalawa, Occidental at Oriental? Nakita ko from naging 20 billion. So ibig sabihin, siya na yung pinakamalaki sa buong Pilipinas. Siya na yung pinakamalaki, wala namang may 20 billion. Siguro iba doon, 10 billion, malaki na yon. So nagtaka na ako, bakit naman, ano ba meron dito sa dalawang to na may 20 billion sila? Tapos out of the 20 billion, linagyan pa sila ng tig 3 billion each, di ba? Sobra-sobra. So yon, doon ko na, it's just a process of elimination. Di ba? So, yun, ganun. So nakakapagod. Tapos sinabi mo sa Malacanang. Hindi, nag-present ulit ako na ganito po, ito, pareho yung proponent, pareho yung district congressman, mukhang requested talaga to ng congressman. Tapos, si Sec Bonoan naman, he will vet kung pagkasabing mukhang legit naman to, ang gagawin naman ng DPWH, checkin nila kung legit yung project. So, ang hirap ng proseso nun. Ang hirap ng proseso. It was a very tedious process. Isipin mo, haba-haba ng Excel file na yun. Hindi ba privilege siya ng Committee on Appropriations? Kasi baka yun ang sabihin ni Saldico, ako yung head kaya pwede ko mag-propose. Kasama ba yun sa mga Hindi, privileges pero it's not logical. Kunyari, ako, di ba, pinipintas nila sa akin, meron supposedly ako 529 na insertion, no? Hindi siya insertion. Kasi yun yung kaibahan nung sinasabi ni Saldico. I requested for an additional budget of 1,269 million. Ang approved by the BICAM is yung 529 na yon. So, doon ko nga na-check eh. Sabi ko, teka muna, bago ko ito present sa Malacanang, dapat hindi house out to. Ibig sabihin, tunay itong listahan kasi pag ako mag-present, tapos mali, ako mapapagalitan. So, chinek ko yung doon sa nabotas. Tama siya na ang na-approve doon sa request ko is 529. Na ang proponent is ako at ang district na napuntahan is distrito ni Toby Tiangco. So, naging confident ako na tama kasi eksaktong 529 siya. So, ibig ko lang sabihin, kung ganun talaga yung case, na request ng congressman, dapat nakapangalan yun doon sa district congressman. Tinatanggi nga nung tatlong pinakamalaki doon na district congressman. Sabi, hindi naman amin yan. Nagulat na lang kami. So, bakit magtataka ka? Bakit mas alam ni Congressman Saldico yung pangangailangan doon kaysa doon sa district congressman? At bakit hindi i-request ng district congressman kung kailangan talaga nila yun? Okay. Committee on Appropriations siya. Siyempre, alam niyo ng speaker. How much did the speaker know? Yun ang dapat sagutin ni Saldico. Ano ba, pinaalam mo ba to kay speaker? O ikaw lang sarili mo ang nagdesisyon sa bagay na to? Kasi pwede bang hindi malaman yun na speaker? Napakalaki kasi ng amount eh. Yun na And nga, he will be signing dalawa lang dyan, silang makakasagot nun eh. Ang makakasagot lang nun, si Saldico o si former Speaker Martin Romualdez. It's something I cannot answer you. So one of them would have to say kung alam ba nung speaker. Pero alam niyo na ngayon kung sino yung mga nag-insert, ha? Yung mga insertion, alam niyo na. Yung mga questionable. Yung nakita kong pinakamalaki talaga is yung kay Saldico. Wala naman ganun kalaki. Yung iba, maliliit lang. Kasi tinatanong kita about this kasi sabi kahapon ni Congressman Ronnie Puno,
ang nakakaalam daw niyan, well, is actually pointing the blame kay Saldi ko nga and si Grace po. Because wala kasi akong kopya. Mm. Because 'di ba, kaya ako natawag sa meeting na 'yon is because hindi nagsasubmit yung House nung listahan. Yung Senate nag-submit within 3 days eh. And I don't have a copy of the list of the Senate. So I cannot comment on that. Ang alam ko lang yun sa House kasi yun yung nakuha kong listahan. Alam na ba natin kung sino, alam mo na kung sino yung mga member ng BICAM? Kasi hanggang ngayon nagtatanungan mga tao. Yung member ng BICAM, I think nakapublish naman yun eh. Nakapublish naman yata. I think 11 per side. 11 per side. Tap, Hindi ko alam. I was never in this is my 5th round in Congress. Never naman ako naging member ng BICAM eh. So hindi ko alam kung, lalo na dito, hindi ko alam kung sino ang mga member ng BICAM. merong konting picture taking kasi, di ba? Hindi, tsaka Kaya lang nakapirma di sila doon malaman. sa ano eh. Doon sa, actually I can check, it's just in my laptop, kasi may kopya ako ng committee report. So doon sa committee report, nakasulat naman yung mga member ng BICAM at makikita mo kung pumirma sila o hindi. So nahandun naman kung sino yung mga member ng BICAM. Meron nga yung mga pinapangako, well, from the time of Speaker Romualdez, na i-open na daw yung BICAM, all this talk about transparency, accountability. Sa tingin mo, kahapon maganda yung speech ni Boji. Yes, no? yes, maganda. Oo. Kaya lang, it will require the full cooperation of the members of the House. Hindi, maganda Sa na eh, kasi tingin ngayon transparent na eh. Pero Ngayon, sa tingin mo, nandun yung cooperation. Kasi unless it's systemic, kung yung sistema nyo sa budgeting, hindi mababago, siyempre isipin pa rin ng mga congressman, kanya-kanya iniisip yan eh. Kailangan ko kailangan ko meron nga nagsabi sa amin eh, kailangan magaling akong kumuha ng pondo at siguraduhin yung release ng pondo sa distrito ko. walang masama doon, Ami. Walang masama doon. Kasi wala namang congressman. Subukan mo nga, tumakbo kang congressman, sabihin mo sa mga constituents mo, hindi ako kukuha ng proyekto para sa inyo. Tignan mo kung matuwa yung mga constituents mo. Hindi, kasi meron siyang willing and dealing with the speaker, with the committee on appropriation. Sa tingin mo, kaya yung mga pinangako. Maganda yung mga pinangako ni Boji D. Hindi, kaya niyang Kaya gawin ba? yun. Dapat kasi, ang dapat lang dyan, okay, magsimula tayo. Meron bang matutuwang constituent kung sabihin mo sa constituents mo na hindi tayo magdadala ng proyekto dito? Then, ang congressman lagi, kung ano yung hindi kayang gawin ng lokal na pamahalaan, yan ang sinusubukan papondahan sa national government, di ba? Yan ang ginagawa ng congressman. Ang importante lang, walang kalokohan yung mga pinapagawa ng congressman. Kung walang kalokohan yung pinapagawa ng congressman, mas maraming madalang proyekto, mas matutuwa yung constituents. Pero that is the reality of politics, di ba? Kaya nga ilang taon akong nagtiis, di ba? Ngayon siguro it is only this time na nagkakaroon ako ng extra doon sa regular budget. 'Di ba? Kasi ang tagal ko sa Congress, hindi ko naman kakampi yung speaker, hindi ko kakampi yung administrasyon. Talagang mahirap humingi. So talagang you will have to maneuver Yan na nga. yourself to be able to get extra funds. Anong gusto? Matignan mo ha, yung pinupunto ko lang is, ang hirap eh. Di ba? Yung for example, dun sa Nabotas, 529 na dagdag. Paano naman yung hindi man sila humingi, nalagdagan sila ng 3 billion? Parang it doesn't make sense. So, Kasi ang dami mo kailangan pagbigyang congressman kung ikaw yung speaker. Lahat yan. Wala sigurong hindi hihingi ng extra para sa kanyang distrito. Lahat yan gagawa ng request. baka yun ang dahilan kung bakit ayaw mo mag-speaker. Yun ang sinasabi nila ngayon. Na ano? Naku, konsumisyon yung kinuha nga ni Boji D. Hindi, No? for the record, if it was before the SONA, sinabi ko naman na noon, kung may numero, natanggapin ko yon. Noon. Bakit? What changed? Kasi, di ba, I was very vocal about it. Di ba? Ibig sabihin, parang ako nag-expose ng lahat ng to, na no one was openly talking about it. Tapos, ako yung personal na makinabang because of the leadership position. Parang wala naman delikadesa dun.